O, di ba? Nasa spring ballroom tayo ng Laccent Hotel. Naiiba, ang ganda. Dito ginaganap ang mga conferences, mga events ng mga company, at iba't ibang events, wedding, birthdays, lahat, graduation, etc. Dito ginagawa at kaya andito tayo ngayon dahil bakla, medyo formal ang usapan natin ngayon. Hindi ito chismis na lagi mong dala-dala. Kasi maraming umuukil-kil sa akin lagi sa Facebook ko, kahit saan ako magpunta, about sinasabi nila, Direk, bakit ang Pinoy film hindi napakapasok sa Oscars ever since? Alam mo, nasulat ko na yan so many times, hindi lang 20 beses. Pero since first time ito, nasasagutin ko sa video, paliliwanag ko lang briefly yung views ko kung bakit ganon. Kasi pag pumasok ang pelikula sa Oscars, dumadaan sa Film Academy. Rule ng Oscars yun. Hindi ka pwede mag-submit as individual filmmaker ng pelikula sa Oscars. So kailangan endorsed by Film Academy of the Philippines. Kaso ang nangyayari sa endorsement, ito derechahan, sa nakikita ko palagi, hindi talaga tayo pumapasok. Lagi lang tayong as an entry sa top 100 plus na countries na sumasali sa Oscars. Pag nag-submit na tayo sa 100 plus, ika-cut down yun sa 50 entries. Wala na agad, ligwak na agad ang Pilipinas. Wala na. You know why? Kasi ang feeling ko, hindi talaga napipili ang magandang pelikula sa dami ng magagaling na filmmaker ng Pilipinas. Since dumadaan siya sa Film Academy, kahit sabi mo pang Film Academy siya, hindi tama mga napipili nilang pelikula. Kumbaga, ayokong sabihin yung word na palakasan na, yung sila-sila, tayo-tayo, pero hindi talaga napipili ng maayos. Ito isang example. During that time na si Direk Brillante Mendoza ay nanalo sa Kinatay as Best Director sa pinaka-prestiyosong Cannes Film Festival. Imagine, nanalo na sa Cannes yung pelikula, nanalo ng Best Director yung Kinatay, si Direk Brillante Mendoza. Pinag-usapan na sa buong mundo yung pelikula. Hindi pa yun ang ipinadala ng Pilipinas na entry sa Oscars. Di ba kagagahang malaki? At ang pinadala during that time, yung isang maliit na pelikula ni Soxy Topacio with Roderick Paulate, na mahusay naman si Roderick doon. Maayos naman din yung pelikula, pero hindi siya pang Oscars, yung Dead na si Lolo. Ang point ko dito, kung ang pinadala during that time ay Kinatay na nanalo na sa Cannes ang direktor, na Pilipinong direktor, at pinag-usapan na sa buong mundo yung pelikula, sa tingin nyo, hindi papansinin ng Oscars yung pelikulang yon? Yun ang isang mga malaking mali. Yung mali yung pinipili nilang pelikula para ipadala. Kaya hanggang entry lang tayo. Pag nag-top 50 na, wala na. Di lalo na pag kinat na into 25 at ang final 5, lalong wala na ang Pilipinas. Ever since nagka-Oscars na Best Foreign Language Film, lagi tayong hanggang entry lang. Never pa tayo nakapasok dahil mali ang pelikulang ipinadadala. Hindi ba dapat tamang pelikula, ilabas natin yung tayo-tayo, kami-kami, na pag gusto mo, kakilala mo, kabatak mo, yun ang pipiliin mong pelikula. At kunwari, kumukuha pa sila ng mga jury na pipili ng pelikula. Wala rin namang effect dahil hindi naman tayo napipili. Ngayon, ewan ko kung ano na namang entry ang ipadadala. Ang daming magagandang pelikula na mali at hindi na ipapadala, kaya hindi tayo napipili. Kung tamang pelikula lang ang may ipapadala, for sure mapipili tayo dahil ang galing-galing ng mga Filipino filmmaker. Nagkataon lang na hindi kabatak ng mga nagpapadala sa Film Academy of the Philippines. Ito nga ang sabi ko sana kung wala lang rule ang Oscars na pelikula lang kailangan dadaan pa sa Film Academy bago ipadala, I'm sure mapipili tayo kung individual filmmaker ang magpapadala ng kanyang entry. Dahil aminin natin, maraming mahuhusay, mga batang filmmaker na Pilipino na mahusay gumawa ng pelikula.
Naku, kung kanya-kanya lang na pagpapadala sa Oscars, mapipili at mapipili tayo. Hindi lang as entry, kundi finalist. Sa 5 finalists, sinisigurado ko yan. Kaya lang, namamayani sa atin ang palakasan, masakit man sabihin, na ang pinipiling entry kung sino may kabatak, may kakilala, may katsokaran. O kaya walang nangyayari. Hanggang entry lang tayo. Manigas tayo habang buhay na tayong Pilipinas nga sa Oscar. Hindi napipili dahil sa maling sistema ng Film Academy of the Philippines. Hindi ba? Direct kwentuhan yan. Parang nagagalit na naman ako pero ini-stress ko lang ang point. Dahil matagal na ang dami nang nagtatanong sa akin yan. So ako, ito sinabi ko lang yung totoong alam kong dapat na mangyari na dapat hindi palakasan, piliin yung pinakamatino at pinakamagandang pelikula na makukuha dahil sumasagot sa criteria ng Oscars. Yun, direct kwentuhan, walang etchingan. Ang direct kwentuhan.